Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Happy Sunday. At meron na naman tayong isang reaction video dito kay ating idol na si Congressman Coronel Busita ng RSAP. At may dinulog ang presidente ng Bacolod. Kung nangyari yan sa Region 6, pwedeng mangyari din sa iba. At ito ay fake news ba yan? Ayan, sabi ng LTFRB. Kung nangyayari nga, isa lang naman ang basihan ng anumang anomalya ng nagpapatupad ng LTFRB para sa PUBMP. At panoorin po natin at nag-consolidate na yata ang lalo na sa PUB Jeepney at nagreklamo. At panoorin natin dito kay Congressman Busita. No other further ado, let's do watch. Alright. Kanina po, nabanggit ko na ito kay Honorable Chairman ako. Ito po ay galing pa ng Negros Andiyan ba siya? Province. Nandiyan po siya. And it's so unfair po sa kanya na naghintay siya maghapon pero hindi natin madinig ang kanyang problema. Sige, we will allow the speaker coming from Negros, no? Sige, Yes, Mr. Alright, After taga all, isa na Negros. lang naman yung mag-interpolate. Okay, Mr. Rudy Catedral. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busita. Kag sa lahat at sa lahat ng nandirito ngayon sa hearing ng ating Congress. Ako po si Rudy Agsam Catedral, Presidente po ng Bacolod Alliance for Commuters, Operators and Drivers Incorporated or BACOD, Manibela, Bacolod. Nandito po kami para gusto naming ipadinig at mga problema namin doon sa Bacolod sa LTFRB Regional Office 6 dahil marami akong membro ng mga members ng traditional jeepneys doon ng mga operators na kinonsolidate ng LTFRB Region 6 ang kanilang mga prangkisa sa pamagitan po ng ating mga kooperatiba or corporation pero without some consent nila at hindi nila alam pinakonsolidate ng ating kooperatiba na walang paintulot sa kanila. Yun po ang nangyayari doon sa atin sa regional office ng LTFRB. So nagpapakita lang na ang proseso ng consolidation doon sa LTFRB Region 6 ay hindi sinusunod ng gusto. Kasi dala-dala ko dito yung mga original na franchise at mga prangkisa na consolidated na at hindi na doon marinyo sa LTFRB kung individual operators dapat sa kooperatiba pero nandito sa kanila yung mga original na mga franchises nila. Dito mapakita mo na may consolidated na pangalan pero hindi ito nagpa-consolida at ang franchise nila ay nandirito. Ibig sabihin ang proseso ng ating consolidation program, di ba kung sasali ka sa kooperatiba, ibigay mo doon sa kooperatiba yung franchise mo at i-surrender mo doon sa LTFRB. How come na nandito sa kanila? It means wala may lapses doon yung LTFRB at ang kooperatiba mayroong arrangement siguro. Yun lang po ang ating masabi, Congressman Busita at Mr. Chair. Mr. Chair, with that, may I request that Region 6 LTFRB be directed to conduct investigation dito sa sinasabi ni Mr. Catedral na na-consolidate yung mga members nila na wala silang alam dahil ang pruweba po nila nasa kanila yung original copy ng kanilang mga prangkisa. So parang nakikita po talaga nito na additional support ito sa aligasyon na mayroong anomalyang nangyayari, Mr. Chair. And the more that we need to have a third party platform for this. Kasi nga kung ganyan na marami ng issue regarding sa na-consolidate tapos parang yan, deception yan eh. Anong nangyari dyan eh. So, basically, malalim talaga yung problema. So, anyway, kanina naman, andyan na si Chairman Guadis and I think Chairman Guadis is now being... Alright, napanood po natin at napakinggan dito
sa kay Coronel Busita regarding dito sa problema sa Region 6. Alright, at pagpapatuloy po natin yan. At no other further ado, let's do watch. At least malaman pa yung andito Region 6, ano? Ay, oh yeah, ako nga pala, andito si RD sa LTFRB. RD, can you kindly tell us what have you encountered this issue? Actually, si Rudy, he frequents the office, no, and every time he knows, and he will concur to that. Every time he comes to the office, my office is always open in any way to help. But I will concur, and I will adhere to the good congressman that I will investigate. Pero sa pagpunta niya sa iyo, meron na ba siyang pinail or something? Wala. He brings papers, and so what's the action of the region? No, this one I just recently heard. Because some of his papers, we ano the conversation between you and him? Wala bang siya sinabi na meron siyang pinail na kaso sa inyo? Hindi, ito bago to, Mr. Chair. Bago ba lang yan? Matagal na ito, Mr. Chair. Matagal na yan. Ano pa naman yan? Oh. Hindi. Bago, sabi mo bago, sabi niya matagal na. Ano yan? Ano totoo? The exact complaint, I'm not aware of, Mr. Chair. But as I said, he frequents the Be careful on what you're saying on this committee, ha? I will be apologize, Mr. Chair. Sakit-sakit na ng ulo namin sa mga i-confirm tapos hindi. Yes, Mr. Chair. I apologize. Tantamount on lying on this committee. You have taken your oath. I apologize, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Sige, go ahead. Mr. Chair, PDO baka Briefly na. Okay, sige, go ahead. Ang isa pang problema namin doon na ginagawa ng LTFRB Region 6 na paggipit sa amin kasi nung March 2023 nagpalabas ng Memorandum Circular 2023-017 na nagsasabi na lahat ng traditional jeepney sa buong Pilipinas ay dapat ma-renew na or ma-extend na ang kanilang mga franchises. Pero ang ginawa nitong LTFRB Region 6, hinayaan nila na hindi kami pinarenew kaya ang ginawa namin nang pumunta kami doon, lumuwas kami ng Iloilo para i-renew yung aming mga prangkisa or provisional authority, pinablatter na sila namin. Para malaman. Kasi nga, nangyayari nga, meron deception kasi may pinapasok na iba. Ayan na nakikita natin na nakalakaran na ng mga ahensya. That's the reason why talagang kailangan may ibang platform. We will not allow that the buck stop on the LTFRB alone. It is very stated on the Republic Act 10667 na dapat sila nagre-review ng consolidation. Yes po. So, lodge your complaint not only on the LTFRB sa kanila, i-lodge yung complaint sa PCC, Philippine Competition Commission. I-lodge nyo doon and they will take action. They will take action. Maraming salamat po, Mr. Chair. Sige, so we will be asking na si Mr. Alpha, you're raising your hand. Yes, may I. Magre-review ka ba uli ng 400,000? Ayan mga tiga LTO, ayusin nyo trabaho nyo dito sa Region 6 sa Bacolod at kayo'y nirereklamo. Kung sino ang bibigay pa? I-clear ko lang po na hindi po yan binibigay ng cold cash. Yes. Ang sinasabi ko po dito, yun po ay included dun sa parang package. Sagot, yun yung nagbabayad para dun sa insurance, sa documentary stamp, para po doon sa chattel mortgage. Yes. Pero pag binabalansin mo, Alpha, hindi siya aabot ng ganung kalaki. Yes po. So, kasi kung nakikita ko, nagbabayad ako ng chattel mortgage, nagbabayad ako sa BIR, nagbabayad ako ng documentary stamp tax. Pero alam natin binabayaran, pero hindi siya aabot ng ganung kalaki. Tama po. Yes. So, may natitira. Tama po. At ngayon, kung hindi nila dinala sa book of accounts, nung kooperatiba, yun ang problem. Merong hiding, merong deception, merong intention to conceal. At pag may intention to conceal, katulad na sinabi kanina ng mga BOD na tinanggal sila, so ibig sabihin, ibinulsa nila yung bumigay ng mahindi. Kinurakot na yan. Correct, Alpha. Hindi ako sigurado kasi hindi ko ba nakita yung kanilang financial statement. Alright, well deny lang yan, well deny. Tapos na yung ni Mahindra Boy. Okay. Huwag ka na humerit, brother. Kasi, hindi naman grade 1 tong mga nandito Yes.
Congressman Busita, siguro that will have a more clarificatory answer to all of us kasi next hearing we will be inviting yung chairman ng kooperatiba para to answer for all those allegations that was made by the BOD members who have been kicked out. They have been kicked out, no? By the chairman and by the general manager. Accordingly, allegedly, with no apparent reason. Now we will be asking them in front in here para malaman natin kung paano ginamit yung binigay ng Mahindra sa kanila. Alright, napanood po natin itong mainit na diskusyon ng pwedeng ganyan din sa iba kung gagawin din sa Region 6 sa Bacolod at nag-consolidate na pero binaliwala. At maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Rob Trip News PH. At thank you so much sa inyong lahat and see you again sa ating the next one reaction video. And keep safe and healthy. Peace out. Thank you guys.